Si Dan Miller ay isang tahimik at masipag na magsasaka mula sa Kentucky, USA. Lumaki siya sa isang pamilya ng mga poultry farmers, kaya't bata pa lamang siya ay sanay na siya sa pag-aalaga ng manok, ngunit hindi pang sabong kundi pang itlog at pangkarne. Habang tumatanda si Dan, nahumaling siya sa mundo ng sabong matapos siyang isama ng kanyang tiyuhin sa isang lokal na derby. Doon niya nakita kung paano ginamit ng mga veteranong sabungero ang diskarte sa pagbuo ng malalakas na bloodlines. Sa murang edad ay natutunan ni Dan na hindi lang basta tapang ang puhunan ng manok. Mahalaga rin ang talino, tibay at tamang pagsasanay. Nang magpasya si Dan na magsimula ng sariling game fowl farm, hindi ito naging madali. Dahil hindi siya kilalang breeder, maraming sabungero ang nagduda sa kanyang kakayahan. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinag-aralan ni Dan ang bawat aspeto ng game fowl breeding, mula sa bloodline combinations hanggang sa conditioning techniques. Naglakbay pa siya sa iba't ibang estado upang makipagkilala sa mga veteranong breeders. Isa sa mga naging mentor niya ay si Harold Brown, na nagturo sa kanya ng sikreto sa tamang pagpili ng broodstock. Sa gabay ni Harold, nakuha ni Dan ang ilan sa mga pinakasolidong bloodlines tulad ng Hatch para sa lakas at tibay, Claret para sa bilis at liksi, Roundhead para sa katalinuhan sa laban. Ipinagsama ni Dan ang mga bloodlines na ito at unti-unting nakabuo ng isang natatanging strain na may malalakas na palo, ngunit may diskarte sa pag-atake. Matapos ang maraming taon ng eksperimento at pagsusubok, ipinakilala ni Dan sa mundo ng sabong ang kanyang sariling bloodline, ang Miller Grey. Ang Miller Grey ay kilala sa kanilang makapal na katawan na may matibay na buto, maputlang kulay abong balahibo na may asul na tint sa mga pakpak. Sadyang matalino sa pag-antabay ng galaw ng kalaban bago lumusob. Naging tanyag ang Miller Grey nang manalo ito ng 3 sunod-sunod na major derbies sa Texas, Oklahoma at Arkansas. Sa bawat laban, laging may pinapakitang kakaibang diskarte ang kanyang mga manok. Marunong mag-antay, magbasa ng galaw ng kalaban at umatake sa tamang tiyempo. Dahil dito, maraming kilalang breeder ang naghangad na makakuha ng Miller Grey. Ngunit tulad ni Lance De La Torre, pinipili lamang ni Dan ang mga taong bibigyan ng kanyang mga manok. Isang araw, nakatanggap si Dan ng hamon mula kay Raymond Big Boss Walker, isang mayamang breeder na kilala sa agresibong estilo ng kanyang mga manok. Pinili ni Raymond ang kanyang pinakamahusay na manok, isang Sweater Butcher Cross na bantog sa lakas ng palo at bilis ng galaw. Ang mga manok ni Dan ay madalas pinagtatawanan noon dahil sa pagiging kalmado sa ruweda, tila hindi mahilig makipagsabayan sa unang bugso ng laban. Ngunit sa labanang ito, iyon ang naging sandata ng Miller Grey. Nang magkasalubong sa gitna ng ruweda, dumiretso sa mabilis na atake ang Sweater Butcher ni Raymond. Umatras sandali ang Miller Grey ni Dan, tila pinag-aaralan ang kilos ng kalaban. Sa tamang tiyempo, pumuwesto ito sa gilid at tumama ng isang malakas na counter-strike sa leeg ng kalaban, isang patama na agad, nagtapos sa laban. Nanalo si Dan sa laban at doon nagsimula ang kanyang pag-angat bilang isa sa mga respetadong breeders sa mundo ng sabong. Ang tagumpay ni Dan ay hindi lamang dahil sa magagaling niyang manok, kundi sa kanyang dedikasyon sa pag-aaral ng bloodlines. Disiplina sa tamang pagpapakain, conditioning at breeding. Prinsipyo na hindi lahat ng tao ay karapat-dapat magkaroon ng kanyang mga alaga. Laging binibigyang diin ni Dan na hindi sapat na bumili lang ng mahusay na manok. Mahalaga rin ang wastong pag-aalaga, paggalang sa tradisyon ng sabong at pagiging responsabling breeder. Sa mga panahong nagtagumpay na si Dan Miller, madalas pa rin siyang bumabalik sa kanyang lumang farm, nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng mga sisiw, at inaalala kung paano siya nagsimula.
Ang tunay na tagumpay sa sabong, ani Dan, ay hindi nasusukat sa bilang ng panalo, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan ang bawat alaga mo.